Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kinumpirma ngayon ni Solicitor General Menardo Guevara na pinalitan na siya ni UP College of Law Dean Attorney Darlene Marie Berberabe bilang bagong pinuno ng Office of the Solicitor General. Ayon kay Guevara, masaya siya sa pagkakapili kay Berberabe na tinawag niyang top caliber na abogado at may impressive management background kaya sigurado maayos ang pamumunuan ang tanggapan ng OSG. So ngayon, ayon kay Guevara, ay balik muna siya sa kanyang tahimik at pribadong buhay. Nauna lang lumabas ang mga larawan kanina online ng oath-taking ni Berberabe kay Pangulong Marcos Jr. Si Berberabe ay kasalukuyang Dean ng UP College of Law at dating CEO ng Pag-ibig Fund. Tuloy-tuloy na po tayo. Meron po tayong magandang balita ngayon na ito yung inuungot-ungot natin kay PBBM. Ito yung pagpapalit or pagtanggal na sa pwesto ni Solicitor General Menardo Guevara. Palakpakan po tayo dyan. Matagal-tagal na rin natin yung inuungot sa ating presidente na dapat talagang palitan. Kasi naman, obvious siya na talagang hanggang ngayon, ang loyalty ay na kay Digong Duterte. Kitang-kita po yan. At lalong naging obvious nga yan nung itong si Senator Amy Marcos ay mag-file ng kaso against ito kay DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, kay General Marbil, General Torre at iba pa. Wow! At itong si Secretary Menardo Guevara o itong si Solicitor General Menardo Guevara ay nag-decline, ni-refuse ang pagre-represent dito sa mga government officials na to. Wow! So hindi ba masyadong kakatwa or talagang nakakatawa na ang isang Solicitor General ay tatanggi na i-represent sa korte itong mga opisyal na dapat talagang siya ang re-represent dahil nga yan ang mandate ng kanyang opisina. So ito, sobrang pagpapahalata, sobrang pagpapakita ng loyalty niya dito kay Digong Duterte. So wala sa ibang pinapakita kundi yan. Hindi ba? Obvious na obvious yan. At dinecline niya para ipakita kay Digong Duterte ang loyalty niya. Yun lang po yun. Kaya nga marami ang talagang naghahangad, marami nagsasabi na dapat tanggalin na yan. Actually, si Claire Castro mismo, si Yusek Claire Castro, nung unang-unang araw pa lang, nung kinabukasan na dinecline niya nga, sinabi niya na hindi niya i-represent itong sila DOJ Secretary at sila DILG Secretary, pati na sila General Marbil, na hindi niya i-represent sa korte tungkol sa kaso na yan, kinabukasan nagsalita na kagad itong si Attorney Claire Castro na dapat examine niya yung sarili niya kung kaya niya pang gampanan yung trabaho niya. Which is correct. Wow. Hindi ba? Lumalabas kasi parang
hindi niya kayang gawin yung trabaho niya. At hindi ko talaga maintindihan yung ating presidente. Hindi ko talaga maunawaan. Nakitang-kita naman, glaring, yung pagbabiolate nitong si Maynardo Guevara sa trabaho niya, sa mandate niya, ay hindi agad tinanggal. Wow. Yun na nga po ang reklamo natin dito sa ating presidente. Sobrang decent. Ayaw makasakit ng kapwa niya. Wow. Samantalang, glaring na sa pagtanggi ng trabaho. Mr. President, pagka ganyan naman, siguro hindi nakalabisan yan para tanggalin mo agad sa trabaho. Although, andito na tayo. Pinag-resign niya, sa dinami-dami rin naman ng mga dapat tanggalin, yun, hindi niya rin kayang isa-isahing tanggalin ng ganun-ganun na lang. Kaya, humiling pa siya ng mass resignation. Alam naman natin na yung mass resignation na yan, yan na nga, nakadesign yan para hindi mapahiya yung mga taong dapat tanggalin. Well, may mga tao naman siguro talaga na hindi mo kayang tanggalin ng ganun-ganun na lang, na ayaw mo talagang mapahiya. May mga taong ganyan naman. Pero, yung mga obvious na nagpapakita ng loyalty sa ibang tao, imbis na loyalty sa kanyang trabaho, ay hindi nakakahiyang tanggalin yan. Para sa akin. Dapat tinatanggal yan outright. Kasi ano na yan pag-violate ng iyong sinumpaang tungkulin. At yan, ang loyalty mo dapat sa gobyerno. Dahil gobyerno ang nagpapasahod sa'yo. Di ba? Hindi yung wala na sa pwesto. Nandun pa rin ang loyalty mo. Bakit? Doon ka ba kumukuha ng sweldo? Dito pinapasahod ka ng taong bayan. Kaya dapat loyal ka palagi dyan sa sinumpaan mong tungkulin. At any rate, natanggal na naman siya. At ang magandang balita pa, napakagaling ng ipinalit niya. Itong si Attorney Lelen Berberabe. Palakpakan po tayo dyan. Alam naman natin na itong si Attorney Lelen ay napakaganda rin ang ginawa sa pag-ibig. Naging CEO of the year nung panahon na siya ang nanunungkulan ng head ng pag-ibig. Again, palakpakan po tayo dyan. Kilala po natin yan, si Lelen Berberabe. Okay, ito po, kung yung meron pang iba dyan na hindi nakakakilala kay Attorney Lelen, ito ay UP Law din sa ngayon. At ito ay ginigive up niya for the sake of a higher position, a higher calling na gagampanan niya bilang head ng Solicitor General's Office. At alam naman natin na ito ay napakaganda ng record, wala itong record ng korupsyon. Well, of course, medyo nasalang ito noong araw sa Senate investigation na wala naman talagang nakitang kung anumang anomalya. At buong tapang at buong talino niyang hinarap ang investigasyon na yan at nasagot niya naman ng maayos lahat ng mga katanungan, lalo na yung katanungan dati ni Senator Trillanes. So ito ay napakagandang balita na nanumpa na nga, tinanggap na niya yung pagiging Solicitor General niya at nabawasan din po tayo ng isa nating pinoproblema na itong si Maynardo Guevara ang nasa pwesto dyan na hindi niya ginagampanan yung trabaho niya bilang isang Solicitor General na dapat ipaglalaban niya yung mga opisyal ng gobyerno na nahaharap sa mga kaso. So ngayon, at least ito magandang solusyon na ginawa ni PBBM. At although yun nga, napipintasan natin minsan itong si Presidente Bongbong Marcos na sobrang bait. Magtatanggal na lang ng tao na mga non-performing, talagang gumagawa pa ng paraan para, yun nga,
hindi mapahiya yung mga tatanggalin niya. But nonetheless, napakaganda ng choice na ginawa niya in the person of Attorney Lelen Berberabe. At I hope magiging isa sa magiging top performer itong si Attorney Berberabe na napakita niya naman noong araw nung siya ang head ng Pag-ibig Funds. So again, ladies and gentlemen, napakagandang balita ito. Palakpakan po tayo kay Attorney Lelen Berberabe sa pagtanggap ng appointment bilang mamumuno dyan sa office ng Solicitor General's Office. So, yan lang po muna ang ating vlog ngayon. Binabalita lang natin yung magandang balita na to dahil isa sa mga hinahangad nga natin noon yung matanggal sa pwesto itong si Maynardo Guevara. At hindi natin naakalain na napakagaling ng ipapalit niya. Hindi natin naisip na merong isang Lelen Berberabe na nandiyan lang pala at magte-take over dyan sa trabaho na very important na trabaho dyan sa Office of the Solicitor General. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. At kindly hit the notification bell para lagi kayong informed dito sa ating mga bagong video. At paki-like na rin po at please share this video para marami pang makaalam at lumawak ang ating community dito sa aking munting channel na EJ Moores. Thank you so much at magkita-kita po tayo.